Martial Pick, Kabanata 5557. Walang basehang pagsingaw. Bahagyang pinaikot ni Yang Kai ang kanyang lakas at naramdaman na ang dati niyang maayos na sirkulasyon ay naging medyo matamlay, ngunit hindi pa ito umabot sa limitasyon nito, kaya dapat pa rin niyang tanggapin ang ilang tao. Bumaling sa Dawn Squad, sinabi niya. Pumasok din kayo. Oo, sa panig ng Dawn Squad, si Shen Ao ang namuna at pumasok ang isang grupo ng mga miyembro ng team. Sa oras na ang lahat mula sa Dawn Squad ay dinala sa miniature universe, halos maabot na niyang kay ang kanyang limitasyon, at ang pinakamalaking pakiramdam na naramdaman niya ay ang kanyang kumain ng sobra. Kung ang isang ordinaryong tao ay mangolekta ng ganito karaming tao, mahihirapan silang lumipat. Gayunpaman, kahit na ang Heaven Opening Realm Cultivator ay makakapit, hindi lamang sila mahihirapang gumalaw, ito ay makakaapekto rin sa kanilang lakas. Dahil dito, maliban kung ito ay ganap na ligtas, ang isang high-rank Open Heaven Cultivator ay hindi papayagan ang iba na makapasok sa kanilang miniature universe. Kahit gaano pa nila kinuha, makakaapekto pa rin ito sa kanilang lakas. Kung mas marami silang kinuha, mas malaki ang epekto. Kung sino man sa mga territory lords ang lalabas sa oras na ito, tiyak na hindi sila magiging kalaban ni Yang Kai. Marahil ay hindi niya maipakita ang 20% ng kanyang karaniwang lakas. Maayos pa rin siya, ngunit nang ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Feng Ying, ang kanyang aura ay naging hindi matatag at ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago, na parang sisubog siya anumang oras. Ang koponan na lang ni Yu Raming ang natitira, ngunit walang paraan para makapasok sila. Maaari lamang ipagdasal ni Yang Kai na maging maayos ang lahat, kung hindi, hindi niya alam kung paano ilalabas ang kanyang mga tao sa Yearning Territory. Lumapit ka sa akin. Tumawag si Yang Kai habang lumipad ang battleship ni na Feng Ying at Bishi at pinalibutan siya. Nagpakawala ng mahabang hininga, hinimok ni Yang Kai ang kanyang lakas na kumonekta sa World Tree. Ang kawalan ay nanginig at ang Great Territory ay nagbuzz. Maya-maya, lumitaw ang isang Great Daw na tila patungo sa malayo, ngunit kahit anong pilit niya, ang Great Daw na ito ay hindi nakapagpatatag. Naging pangit ang ekspresyon ni Yang Kai, alam niyang napakaraming tao ang dinala niya. Sa huling pagkakataon na dinala niya si Wukong sa Great Cosmological Realm, hindi siya nakakaramdam ng anumang pressure, ngunit ito ay naiiba. Ang kanyang miniature universe ay nakakuha ng napakaraming master ng human race, at naroon din si Feng Ying, isang 8th grade, at ang koponan ni Yu Raming. Ibang-iba ito sa araw na iyon. Old Tree, tulungan mo ako. Mabilis na sumigaw si Yang Kai. Imposible para sa kanya na makapasok sa Great Cosmological Realm gamit ang kanyang sariling lakas, kaya maaari lamang siyang humingi ng tulong sa Old Tree. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Yang Kai, ang isang sanga ay tila nag-uunat mula sa hindi malinaw na kalsada ng Great Daw at kumalat sa kabuuan nito, na direktang tumuturo patungo sa kanyang posisyon. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Talagang mapagkakatiwalaan ang Old Tree at mabilis siyang sumigaw. Tara na. Isinaaktibo ang kanyang lakas upang palibutan ang koponan ni na Feng Ying at Yu Raming, humakbang siya sa kalsada ng Great Daw at nawala sa kawalan. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, nakarating na siya sa harap ng matayog na World Tree, ngunit kahit nasa suporta ng Old Tree, bahagyang nanginginig pa rin ang espasyo sa paligid niya, dahilan para matambos si na Feng Ying, Yu Raming, at ang iba pa, magkasama. Awkward na tumayo si Yang Kai at tumalikod upang lumingon sa likod, para lang makita na ang Great Daw na kalsada na kalalabas lang ay naging malabo, at maging ang mga sanga ng World Tree ay nagsimulang mabali. Ang puso ni Yang Kai ay nanginginig dahil alam niyang may kabayaran para sa tulong ng Old Tree. Hindi niya ito napansin noon dahil lagi siyang nag-iisa, ngunit ngayong marami na siyang nadala ay halata na ang presyo. Sa madaling salita, sa tuwing pupunta siya sa lugar ng Old Tree, kailangan niyang magbayad ng ilang halaga. Ngunit wala itong sinabi. Maraming salamat, Old Tree. Pinasalamatan siya ni Yang Kai. Hindi ipinakita ng Old Tree ang kanyang mukha, tanging marahang iwinagayway ang kanyang mga sanga. Ito ay isang World Tree. Biglang bulalas ng clone ni Bishi. Sa lahat ng naroroon, siya ang pinakamatanda at may pinakamaraming karanasan, na nakikita ang tunay na kalikasan ng Old Tree sa isang sulyap. Gayunpaman, kahit na siya ay narinig lamang ang tungkol sa World Tree noon at hindi pa niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, kaya hindi niya inaasahang makikita ito ngayon. Sa pag-iisip pabalik sa mga nakaraang aksyon ni Yang Kai, napagtanto niya na marahil ito ang maalamat na Great Cosmological Realm. Ito ay isang World Tree. Bakit napakahina? Nagulat si Yu Raming. Ang kasalukuyang World Tree ay tila nasa isang estado ng matinding pagbagsak. Ang dating malalagang mga sanga at dahon nito ay nalanta,
at isang matandang aura ang pumuno sa hangin. Napabuntong hininga si Yang Kai at casual na nagpaliwanag. Ang pag-iral ng Old Tree ay konektado sa 3,000 malalaking territory, at kung ang isa sa mga ito ay masisira, ang isa ay masisira. Ngayong marami sa mga Great Territory na ito ay nasakop na ng Black Ink Clan, ang World Great daw ay gumuho, at ang Old Tree ay nakaranas ng backlash. Iyan ba ang World Fruit? Biglang itinuro ni Soyan ang ilang prutas sa puno. Tumango si Yang Kai. Ito ay World Fruit, ngunit hindi ito maaaring anihin. Sa ngayon, ang bawat isa sa natitirang mga prutas ay isinama sa isang tunay na Universe World, na kung saan ay ang Universe World na napreserba. 3,000 malalaking territory ang napuno ng mga bulaklak. Noong nakaraan, mayroong hindi mabilang na Universe World, ngunit ngayon, 2,000 na lamang ang napanatili. Ang Universe Worlds ay tumutugma sa World Fruits on the World Tree. Sa pagbagsak ng World Great daw sa Universe World, ang pagbaba ng World Fruit ay ang pinakahalatang palatandaan. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Yang Kai ay nagpabalik-balik sa pagitan ng iba't ibang Great Territories at pino ang Universe Worlds, ang World Tree ay naging ganap na baog ngayon. Kung talagang nangyari ang ganoong sitwasyon, hindi alam ni Yang Kai kung mabubuhay pa ang World Tree. Malaki ang posibilidad na magagawa nito, ngunit sa tansya niya ay wala na itong natitirang sigla. Yuraming at ang iba pa ay nag-click sa kanilang mga dila sa pagtataka. Bagamat hindi nila naiintindihan kung bakit bigla silang pumunta dito mula sa Yearning Territory, halatang nauugnay ito kay Yang Kai, kaya hindi na sila masyadong nagtanong. Ang bawat isa sa inyo ay dapat magpahinga saglit bago ko kayo dalhin. Utos ni Yang Kai bago umupo ng naka-cross-legged. Inilabas ng lahat ang kani-kanilang mga table tasks at nilunok ang mga ito bago umupo sa tabi ng World Tree para magnilay. Sa nakaraang labanan, marami silang nasugatan, lalo na kay Yang Kai. Habang ang lahat ay tahimik na nagpapagaling, sa loob ng Yearning Territory, naghihintay ang hukbo ng Black Ink Clan mula sa 5 territory gates. Sa isa sa territory gates, ang 3 territory lords na nakatakas ay nagtipon dito. Ang pinuno, si Mona Ye, ay tumitig sa kaibuturan ng kawalan na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Ang lugar na iyon ay ang lokasyon ng Universe Cave Heaven sa Yearning Territory. Hindi nila alam kung ano ang sitwasyon sa kabilang panig. Bagamat bago sila umalis, inutusan ni Mona Ye ang hukbo ng Black Ink Clan na harangan ang Universe Cave Heaven, kung wala sila roon para humawak sa linya, gaano man karami ang tropa ng Black Ink Clan, mahirap itong makamit. Anumang bagay. Kung mahawakan nila ang kuta, tiyak na magiging mas mabuti ang sitwasyon. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Mona Ye ay napuno ng layuning pumatay habang tinitigan niya ng masama si Mo Gang. Ang bastard na ito ay nakatakas mula sa Universe Cave Heaven at tumakas kaagad, na naging dahilan upang hindi maglakas loob si Mona Ye na manatili ng matagal. Sa katunayan, kung hindi tumakas si Mo Gang, hindi makakatakas si Mona Ye ng ganoon kabilis. Kasama ang 3 territory lords at ang hukbo ng 1,000,000 Black Ink Clan cultivator, magagawa nilang labanan ang human race. Ngunit ang taong ito ay tumakas lamang. Kung wala si Mo Gang, hindi sigurado si Mona Ye na kakayanin niya si Yang Kai, kaya umalis na lang siya. Tila napansin ang titig ni Mona Ye, ibinaling ni Mo Gang ang kanyang ulo at isinumpa sa kanyang puso. Ang bastos na ito, hindi niya alam kung gaano ito delikado, at sa halip na siya mismo ang kumilos, hiniling niya sa iba na mamatay. Kudlit. Ang ibang mga territory lords ay hindi nakakaramdam ng takot ni Yang Kai sa malapitan, ngunit naramdaman niya. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakahanap ng isa pang babae sa 8th grade at hindi nakipag-away kay Yang Kai, kung hindi, paano siya nakaligtas? Hindi ba patay na ang ibang tanga? Tungkol naman sa dissatisfaction ni Mona Ye, kahit ano pa, lahat sila ay territory lords, kaya kahit hindi siya nasisiyahan, ano? Biglang tumingin si Yugang at bamantong hininga. Dapat na natapos ang labanan doon. Napansin din ni Mona Ye at ng ibang territory lord na maraming Black Ink clans ang tumatakas sa direksyon na iyon, na parang may salot sa likod nila. Natulo. Kudlit. Napabuntong hininga si Mona Ye at pumikit. Mahigit sa 1,000,000 ng mga hukbo ng Black Ink clan ang nabigong ISIL ang mga taong ito, kaya hindi alam kung ilan ang nawala sa labanang ito. Hindi nagtagal, mula sa bibig ng mga Black Ink clan cultivator na nakatakas, nakuha ni Mona Ye ang ilang konkretong impormasyon. Ang Black Ink Clan ay talagang natalo, at walang naruroon na territory lord, ang kanilang milyong malakas na hukbo ay nakakalat na parang isang tumpok ng buhangin. Ilang beses nang sinira ng human race ang kanilang pormasayon. Ngayon, hindi alam kung saang direksyon tumakas ang mga taong ito. Hindi nagtagal,
inutusan niya ang iba't ibang territory gates na subaybayan ang mga galaw ng human race. Bagamat ang human race ay lumabas na sa Universe Cave Heaven, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ang Black Ink Clan. Sa kasalukuyan, ang bawat isa sa iba't ibang territory gates ay mayroong mahigit 700,000 tropa na nagbabantay dito. Kahit saang panig man magmula ang human race, tiyak na magkakaroon ng isang mahusay na labanan. Sa oras na iyon, hanggat ang hukbo ng Black Ink Clan na nagbabantay sa kabilang panig ay naantala ng ilang sandali, ang buong puwersa ng Black Ink Clan sa Yearning Territory ay magagawang sugpuin sila. Sa pagsasama-sama ng tatlong territory lords, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong pigilan ang human race. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Mona Ye ay na pagkatapos ng 10 araw na lumipas, ang iba't ibang territory gates ay naging matatag pa rin gaya ng dati. Pagkalipas ng ilang araw, mas maraming territory lord masters ang dumating mula sa iba't ibang magagaling na territory upang tulungan siya, na nagpapahintulot kay Mona Ye na makapagpahinga sa wakas. Matapos ang kabuuang 9 na territory lords ay nagtipon dito, si Mona Ye ay nagutos na hatiin sa 3 grupo, bawat isa ay namuna sa hukbo ng Black Ink Clan upang maghanap ng mga bakas ng human race sa Yearning Territory. Dahil hindi pa sila nakaalis sa Territory Gate, malamang na nagtatago sila sa isang lugar para magpagaling at mahahanap din sila sa madaling panahon. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, pagkatapos ng kalahating taon na paghahanap, wala pa rin siyang mahanap. Ang mga sangkatauhan na iyon, tila sumangga sa manipis na hangin. Sa Great Cosmological Realm, pagkatapos ng ilang araw ng pagpapagaling, tumayo si Yang Kai at nagpaalam sa Old Tree, na marahang iwinagayway ang kanyang sanga. Sa pagkakataong ito, hindi man lang niya ipinakita ang kanyang mukha, marahil dahil naubos na niya ang lakas para tanggapin si Yang Kai. Lihim na nagpasya si Yang Kai na sa susunod, hindi na niya hahayaang tanggapin siya ng Old Tree. Kahit na ang Old Tree ay projection ng 3,000 Worlds Great Daulos, ang kanyang pag-iral ay isa sa Universe Worlds ng iba't ibang Great Territories. Kung ang Old Tree ay kumonsumo ng masyadong maraming enerhiya, masisira nito ang mga pundasyon ng iba't ibang Great Territory sa hinaharap. Pagdating niya rito, kailangan niya ang patnubay ng Old Tree, ngunit hindi na niya ito kailangan para makabalik. Noon, madali niyang naipadala ang mahigit 100 Divine Spirit sa malapit na Star Boundary, kaya sa pagkakataong ito, natural na hindi ito mahirap. Isinaaktibo ang kanyang lakas upang balutin ang lahat, iniugnay ni Yang Kai ang kanyang kamalayan sa Star Boundary at hindi nagtagal ay natagpuan ang katumbas na World Fruit sa World Tree. Ang prutas na ito ay tila bahagyang mas malaki kaysa sa iba pang mga World Fruit. Sa susunod na sandali, si Yang Kai ay tumalon patungo sa prutas, at ang World Fruit on the World Tree ay mabilis na lumawak sa kanyang larangan ng paningin, na parabang isang buong universe world ang nagmamadali patungo sa kanya, na naging sanhi ng pagkasira ng kawalan at pagbabago ng universo. Ang grupo ng mga tao ang biglang sumulpot sa labas ng Star Boundary. Kahit na si Yang Kai ay isa na ngayong 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, nang maramdaman niya ang pamilyar na aura na ito, hindi niya maiwasang matuwa. Nasa bahay ako. Kudlit. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa wakas ay nakauwi na ako. Marshall Pick, Kabanata 5558. Pag-alagala sa bayan. Halos 1,000 taon na ang nakalilipas, pumasok si Yang Kai sa Black Ink Battlefield mula sa Black Territory sa daan-daang taon at natrap sa Celestial Phenomenon Sea sa loob ng maraming taon. Ilang dosenang taon lamang ang nakalipas nang siya ay bumalik mula sa Black Ink Battlefield. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay masyadong abala upang bumalik sa Star Boundary. Nang maging matatag ang sitwasyon sa 3,000 Worlds, kailangang ipadala muli ni Yang Kai si Wukong sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kahit na ang mga Divine Spirit ng Great Cosmological Realm ay ipinadala niya sa Star Boundary, ngunit wala pa rin siyang oras upang bumalik. Ngayon, sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang sariling bayan. Siya ay isang Great Emperor na kinilala ng Starbound Wise World Great Dao at pinagkalooban ng titulong Void, kaya hindi siya mapaghihiwalay sa Star Boundary. Sa sandaling bumalik siya, bumalot sa kanya ang sobrang intimate na pakiramdam, na nagpainit sa kanyang buong katawan, na para bang bumalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Ngunit sa susunod na sandali, isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Sino ang nang-ahas na saktan ang aking Star Boundary? Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang napakalaking figure ang biglang lumitaw mula sa loob ng Star Boundary. Tinakpan ng figurang ito ang kalangitan at pinunan ang kawalan, naglalabas ng marangal na aura. Naramdaman ni Yang Kai na bagamat ang aura na ito ay wala pa sa 8th grade, ito ay nasa antas pa rin ng isang veteranong 7th grade master. Higit pa rito, sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng Star Boundary,
kahit na ang isang 8th grade master ay darating, hindi sila maaaring manalo. Ngumiti si Yang Kai sa figure at sinabing, isang lagalag ang bumalik sa kanyang tinubuang bayan, huwag magpanik, Senior Hong Chen. Ang pag-usli mula sa Star Boundary ay walang iba kundi ang Boslang World Great Emperor Duan Hong Chen. Sa panig ng Star Boundary, kitang-kita na siya ang may hawak ng kuta. Narinig din ito ni Yang Kai mula kay Yu Raming at sa iba pa. Noong una, hindi masyadong mahigpit ang mga depensa ng Star Boundary, ngunit ngayon, ito ang base ng likuran ng human race, kung saan nagtipon ang mga cultivator mula sa 3,000 mundo. May mga mahihina at malalakas, kaya kung talagang makakalaban ang Black Ink Clan dito, malamang na ito na ang huling labanan. Gayunpaman, dahil nagpadala si Yang Kai ng higit sa 100 Divine Spirit noong nakaraang pagkakataon, ang Star Boundary ay naging mas mapagbantay. Hindi dahil sa nagbabantay sila kay Yang Kai, ngunit dahil natatakot sila na ang Black Ink Clan ay may master na maaaring gumamit ng katulad na pamamaraan. Dahil dito, palaging may titulong Great Emperor na namamahala sa Star Boundary sa buong taon. Iron Blood, Boslang World, Martial Beast, Seren Soul, Flower Shadow, Ice Feather, Wondrous Pill, Heaven's Revelation, Class Yang Kai, ito ang lineup ng Great Emperor ng Star Boundary, na wala pang 10, 9 lang. Ang bawat isa sa mga Great Emperor na ito ay may mga natatanging talento, kung hindi ay hindi sila magiging mga Great Emperor. Noong nakaraan, sa tulong ni Yang Kai, lahat sila ay direktang nakalusot sa 6th grade Heaven Opening Realm. Sa paglipas ng mga taon, nakalusot din sila sa 7th grade. Ang bilis na ito ay napakabilis. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang aura ni Duan Hong Chen ay hindi tulad ng isang taong nakalusot sa 7th grade. Maraming veteranong 7th grade ang hindi man lang maihahambing sa kanya. May mga hula siya sa kanyang puso. Nang marinig ang boses ni Yang Kai, halatang nagulat si Duan Hong Chen, ngunit hindi nagtagal, tuwang-tuwa siya. Yang Kai. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, nang inag ang Star Boundary at sa sumunod na sandali, ilang streaks ng liwanag ang bumaril sa kalangitan. Nararamdaman ang pamilyar na aura na ito, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng matinding pananabik. Ilang sandali pa, huminto ang mga daloy ng liwanag at nahayag ang kanilang mga sarili. Luminggaling si Yang Kai sa paligid, pamilyar ang iba, hindi. Lahat sila ay may malalakas na aura. Dirdiretso siyang naglakad patungo sa isang tiyak na direksyon, kung saan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang babae ay parehong nakatingin sa kanya na puno ng pananabik at pagkabalisa. Humihikbi na ang babae, at bagamat kalmado ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi niya maitago ang kanyang pananabik. Nang makalapit na siya, yumuko si Yang Kai at sinabing, ang batang ito, si Yang Kai, ay nag-alala kay itay at inay. Samin. Iniunat ni Yang Yingfang ang kanyang kamay para alalayan siya, hindi siya pinayagang lumuhad. Ikaw na ngayon ang army commander ng isang hukbo, na may prestihiyo ng isang buong hukbo na nakalakip sa iyo. Sa labas, kinakatawan mo ang mukha ng hukbo ng human race. Sa gilid, hindi mapigilan ni Dong Suzu na tumango, ngunit ang karamihan sa kanyang atensyon ay nakatuon sa braso at binti ni Yang Kai. Ang katalinuhan ng frontline battlefield ay natural na kilala ng mga tao sa likuran. Ang balita ng pagiging army commander ni Yang Kai ng Mysterious Nether Army ay matagal nang kumalat sa buong human race. Sa isang banda, masaya ang mga magulang ni Yang Kai na buhay pa ang kanilang anak, ngunit sa kabilang banda, nag-aalala rin sila na hindi kakayanin ni Yang Kai ang ganoong kabigat na responsibilidad. Ngumiti si Yang Kai. Sino ang walang magulang? Kung walang mga magulang, paano mabubuhay ang kasalukuyang human race? Lumuhad siya ng may paggalang, 3 beses siyang yumuko sa kanyang mga magulang. Noon lamang siya tumayo sa tulong ng kanyang mga magulang at tumingin sa figurang nakatayo sa tabi nila. Salamat sa iyong pagsusumikap. Namula ang mga mata ni Xia Ningchang, ngunit ngumiti pa rin siya at umiling. Hindi naman. Biglang lumitaw si Yang Kai sa Mysterious Nether Battlefield, agad na bumalik ang balita. Sumugod din siya sa Mysterious Nether Battlefield, ngunit sa kasamaang palad, bago niya ito maabot, nakatanggap siya ng balita na umalis si Yang Kai kasama ang kanyang mga nasasakupan. Walang magawa, makakabalik lang si Xia Ningchang sa Star Boundary. Isa na siya ngayon sa mga pinakanamumukod tanging alchemist ng human race, at ang mga sundalo ng human race sa frontline ay nakakonsumo ng napakaraming spirit pill, kaya hindi siya makaalis ng masyadong matagal. Sa hindi inaasahan, si Yang Kai ay nakabalik ng napakabilis at lumitaw sa labas ng Star Boundary. 1,000 taon na ang nakalipas mula noong huli silang magkita, ngunit ngayon, sa isang sulyap pa lang,
ang walang katapusang pananabik ay napalitan ng lamang. Habang nagsasalita sila, mas maraming masters mula sa Star Boundary ang lumipad at nakatayo sa malayo. Nakita ni Yang Kai sina Hua Qingxi, Heavenly Monarch Grey Bones, Mo Xiaoqi, Lin Yuner, at marami pang iba na hindi niya nakilala. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nasugatan at malamang na nasugatan sa frontlines at bumalik sa Star Boundary upang magpagaling. Kapag gumaling na ang mga sugat nila, malamang na sumugod na naman sila sa frontlines. Tumawag si Yang Kai. Head Manager. Humakbang si Hua Qingxi. Oo, kailangan kitang troublemayan para pangalagaan ang mga taong ito. Pagkasabi nito, binuksan nila ni Fang Ying ang pinto ng kanilang miniature universe at maraming mga cultivator ang nagmadaling lumabas mula sa loob, na umaabot sa 10,000, ang ilan sa kanila ay 6th grade at 7th grade. Napatulala ang grupo ng mga tao. Ang panig ni Fang Ying ay isang bagay, ang bilang ng mga taong tinanggap niya ay hindi gaanong, at walang sino man sa 7th grade. Sa kabilang banda, ang panig ni Yang Kai ay napakaganda. Hindi banggitin ang 10,000 mga tao, mayroon ding maraming mga cultivator ng 7th grade. Dahil dito, hindi makapagsalita ang maraming mga masters ng human race. Gaano kalaki ang katawan ng kanyang miniature universe? Palace Master, ito ay. Tanong ni Hua Qingxi. Sumagot si Yang Kai. Karamihan sa kanila ay nailigtas mula sa Yearning Territory, at marami sa kanila ay mga nomad hunter na dumating upang tumulong. Naunawaan kaagad ni Hua Qingxi at tumango. Naiintindihan ko, mangyaring sundin ako. Sa sobrang dami ng tao, imposibleng ma-allocate sila sa Star Boundary. Sa katunayan, ang Star Boundary ay hindi na maaaring tumanggap ng higit pang mga tao, kaya ang Human Races Logistics Department ay nagplano na at nag-ayos para sa mga cultivator na ito na lumipat mula sa ibang Great Territories. Nais ding pumasok ni Yang Xiao at ng iba pa, ngunit nahuli sila ni Yang Kai at sinabing, huwag kayong pumunta. Agad na naging mapait ang mukha ni Yang Xiao habang sinulyapan niya si Yang Zhou. Si Yang Zhou ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog, ang kanyang mga magulang ay narito mismo, kaya ang pagpapakyut sa kanyang kuya ay walang silbi. Para naman kay Zhou Yebei at sa iba pa, lahat sila ay masunurin. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai sa nakapaligid na mga tao at sumigaw. Lahat, itong Yang na ito ay nakabalik mula sa mahabang paglalakbay, kaya hindi ako magpapasaya sa sino man sa inyo. Bibisitahin kita sa ibang araw. Isang matanda sa 7th grade na nagmula sa hindi kilalang Cave Heaven Paradise ay ngumiti at nagsabi. Masyadong magalang si Sir Yang, maaari kang gumawa ng sarili mong negosyo. Mga miyembro na kami ngayon ng Star Boundary, kaya may oras pa tayo para makahabol mamaya. Ang kanyang seniority ay maraming henerasyon na mas mataas kaysa kay Yang Kai, ngunit ang cultivation ni Yang Kai ay kasalukuyang nasa 8th grade Heaven Opening Realm, at siya ang army commander ng isang hukbo. Kahit na ang Supreme Elders ng iba't ibang Cave Heaven Paradise ay hindi naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap niya, kaya hindi mali ang pagtawag sa kanya ng Sir Yang. Bahagyang tumango si Yang Kai bago kumurap-kurap ang kanyang figure at pumulupot sa mga tao sa paligid niya habang lumilipad siya patungo sa Star Boundary. Makalipas ang ilang sandali, sa High Heaven Palace, ang liwanag ng kapalaran ay bumabagsak, ang internal chi ay nanginginig. Marami sa mga alagad na naglilinang sa pag-iisa ay nakalusot sa isang iglap. Ang mga may swerte at pag-asa ay nanunood mula sa malayo, at ang isang malaking golden dragon ay makikitang bumabalot sa High Heaven Palace, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Ang daloy ng chi ng Star Boundary ay 10 beses na mas malakas, at ang High Heaven Palace ay sumasakop sa 3. Sa kanila, nakikinita na sa hinaharap, ang mga master ng human race ay lalabas sa Star Boundary, at ang kanilang malaking kapalaran ay hindi bababa. Noong nakaraan, ang karma clock ng High Heaven Palace ay mas malakas kaysa sa ibang mga lugar sa Star Boundary, ngunit ngayong bumalik na si Yang Kai, ang karma clock na ito ay mas malakas pa. Parang nagdiwang ang buong Star Boundary, at ang World Tree na nakatayo sa Star Boundary ay dumadagandong. Sa loob ng radius na 100,000 kilometro mula sa World Tree ay ang kasalukuyang Holy Land ng human race. Ang lugar na ito ay itinayo ng High Heaven Palace, at tanging ang pinakanamumukod tanging mga disipulo ng nakababatang henerasyon ng human race ang maaaring magtanim dito. Ito ay dahil ang mas malapit sa World Tree, mas naiintindihan nila ang World Great daw, at kahit na ang mga nakapagpapagaling na epekto dito ay mas mahusay kaysa saan man. Marami sa mga nasugatan na umatras mula sa mga frontline ay ipapadala dito upang magpagaling. Sa sandaling ito,
Sa High Heaven Palace, sa Spirit Peak kung saan nakatira ang kanyang mga magulang, isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Si Yang Kai ay bumalik, si Yu Raming at ang iba pa ay bumalik, at si Yang Xiao at ang iba pang maliliit na brats ay nahuli rin na magkasama. Ang Spirit Peak, na kadalasang medyo desyerto, ay biglang naging masigla. Sa pagtingin sa abalang tao, sina Yang Yingfeng at Dong Suzu ay nagkatinginan at ngumiti. Pagkatapos ng maraming taon, ang lugar na ito sa wakas ay nagmukhang isang tahanan. Si Yu Raming at ang iba ay abala sa paghahanda ng isang piging ng pamilya, kaya sinamahan ni Yang Kai ang dalawang magulang at nakipag-chat sa kanila. Walang nagsalita tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng human race, at hindi nagtanong ang dalawang magulang tungkol sa mga karanasan ni Yang Kai kamakailan dahil hindi na nila kailangang magtanong. Alam nila na si Yang Kai ay nagdusa ng husto sa labas. Si Yang Xiao at ang iba ay tumutulong din mula sa gilid, ngunit maaari lamang nilang tulungan si Yu Raming, para lang mapag-alitan siya dahil hindi siya gaanong nakakatulong. Walang magawa, naglalakad lang sila sa gilid at tumitig kay Xiao Xiao. Nakangiting tumingin si Yang Kai habang nakikipag-usap sa kanyang mga magulang, walang katapusang buntong hininga. Ang ingay at kalupitan ng larangan ng digmaan ay tila malayo sa sandaling ito, at ang pambihirang init na ito ay nagpalimot sa mga tao na bumalik. Ang kanyang mga magulang ay parehong 5th grade Heaven Opening Realm Masters ngayon, ngunit sa katunayan, matagal na silang nakapasok sa 5th grade. Matapos ang napakaraming taon ng paglilinang, sila ay nasa bingit ng paglusot sa 6th grade. Gayunpaman, hindi maganda ang kakayahan ng kanyang mga magulang, at habang umuunlad sila sa kanilang paglilinang, lalo itong naging mahirap. Kung nais nilang maabot ang 7th grade, malamang na kailangan pa nila ng ilang taon. Nasiyahan sina Yang Yingfeng at Dong Suzu. Sila rin ang unang grupo ng mga tao na nakatanggap ng feedback ng World Tree. Kung hindi dahil sa benepisyo ng World Tree Clone, sa kanilang mga kakayahan noon, mahirap para sa kanila na sumulong pa sa 4th grade. Malamang na sumulong sila sa 3rd grade Heaven Opening Realm. Sa kasalukuyan, ang dalawang magulang ay parehong 5th grade, si Yang Kai ay isang 8th grade, at mataas ang kanyang status. Kahit na si Yang Zhou ay 6th grade, malapit na siyang makapasok sa 7th grade, kaya maraming puwang para sa paglago sa hinaharap. Ang lahat ng kanilang mga manugang na babae ay 7th grade, kaya ano ang hindi nasisiyahan? Ang dalawang matanda ay hindi kailanman naging gaaman. Marshall Peak, Kabanata 5559. Banayad na usapan. Sa itaas ng Spirit Peak, maayos ang kapaligiran. Kadalasan, si Dong Suzu ang nagsalita. Hindi gaanong nagsalita si Yang Yingfeng at nagkwento lamang tungkol sa mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari sa Star Boundary sa nakalipas na ilang taon. Halimbawa, nang ang isang elder mula sa Cave Heaven Paradise ay nakikipagkumpetensya sa isa pang Cave Heaven Paradises elder para sa isang disipulo, ngunit sila ay napagsamantalahan ng iba. Ang ganitong uri ng bagay ay nangyari noong si Yang Kai ay naririto pa, ang mga epekto ng benepisyo ng World Tree Clone ay ngayon lamang lumitaw at hindi na nakakatakot gaya ngayon. Ang isa pang halimbawa ay isang katutubong disipulo mula sa Star Boundary na nakamit ang titulong Great Emperor ilang taon na ang nakararaan. Binanggit din niya ang tungkol sa isang magandang babaeng disipulo ng High Heaven Palace, na naging dahilan para magselos ang lahat ng kapwa niya disipulo. Tahimik na nakinig si Yang Kai na nakangiti. Ang High Heaven Territory ay ang huling purong lupain ng human race. Naramdaman ng matagal nang nawawalang init, biglang naunawaan ni Yang Kai ang damdamin ng 9th grade old ancestors na namatay noong araw na iyon. Ano man ang mangyari, kailangan nilang protektahan ang huling purong lupain, dahil ito ang pag-asa sa hinaharap ng human race. Ang maiinit na sandali ay palaging maikli at mahalaga. Hindi nagtagal si Yang Kai sa kinaroroonan ng dalawang matanda. Pagkatapos kumain ng hapunan ng pamilya, iniwan niya si Yu Raming at ang iba pa para samahan ang kanyang mga magulang bago umalis. Marami pa siyang dapat gawin. Sa loob ng meeting hall ng High Heaven Palace, umupo si Yang Kai at nakinig kay Hua Qingxi na nagpapaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon ng Star Boundary. Ang Star Boundary ay masasabing pinakamahalagang hulihan ng human race. Dahil sa World Tree Clone, ang kasalukuyang Star Boundary ay tunay na duyan ng Heaven Opening Realm. Halos bawat taon, isang malaking bilang ng mga Heaven Opening Realm Master ang isisilang sa Star Boundary, lahat sila ay sobrang galing. Sa mga taong ito, napakakaraniwan para sa kanila na direktang pumasok sa 5th grade o 6th grade. Paminsan-minsan, magkakaroon ng isa o dalawa na direktang lalampas sa 7th grade, na lahat ay ituturing na mga kayamanan ng iba't ibang Cave Heaven Paradise.
1,000 taon na ang nakalilipas, ang iba't ibang Cave Heaven Paradise ay nagtatag ng kanilang sariling training hall sa Star Boundary at hinati ang kanilang mga teritoryo. Sa paglipas ng mga taon, napanatili ng Star Boundary ang balanse ng kapangyarihan kasama ang High Heaven Palace bilang pinuno nito, kasama ang iba pang lokal na puwersa at Cave Heaven Paradise bilang suporta. Ilang dosenang taon na ang nakalilipas, ang human race sa Spatial Territory Battlefield ay natalo at ang mga cultivator mula sa iba't ibang magagandang territory ay lumipat na lahat sa High Heaven Territory. Sa oras na iyon, medyo magulo ang sitwasyon dahil napakaraming tao ang sunod-sunod na dumating. Sa kabutihang palad, ang Cave Heaven Paradise ay gumawa ng mga pagsasaayos, kung hindi, ang Star Boundary ay magiging magulo. Ang pangalan ng Star Boundary ay matagal nang kumalat sa malayo at malawak, at lahat ng mga cultivator na umalis sa kanilang sariling bayan ay gustong manirahan sa Star Boundary, ngunit ang Star Boundary ay napakalaki lamang, kaya paano ito makakatanggap ng napakaraming tao? Sa huli, ang mga master mula sa iba't ibang Cave Heaven Paradise ay lumapit at pinahintulutan ang iba't ibang puwersa na magtayo ng mga pansamantalang tirahan malapit sa Star Boundary. Dahil hindi sila makapasok sa Star Boundary, hindi rin masamang ideya ang manatili sa periphery. Hindi bababasa, makakamit nila ang ilang mga benepisyo mula sa World Triclone. Bukod dito, ang mga puwersang lumipat mula sa iba't ibang panig ng mundo ay ipinangako na kung mayroong sino mang mahuhusay na disipulo na makapasa sa pagsusulit, maaari nilang piliin na pumasok sa alinmang training hall ng Cave Heaven Paradise upang linangin. Ang pagsubok na ito ay hindi mahirap o simple, tanging mga tunay na henyo lamang ang makakalampas nito. Sa nakalipas na ilang taon, may mga taong nakapasa sa pagsusulit at nakapasok sa iba't ibang training hall, ngunit ang bilang ay hindi mataas. Sa pamamagitan ng mga kaayusan na ito, sa wakas ay naayos na ang unang kaguluhan. Biglang naunawaan ni Yang Kai. Hindi katakataka na napakaraming lumulutang na mga fragment ng kontinente sa paligid ng Star Boundary, na lahat ay nilikha ng pinagsamang puwersa ng iba't ibang malalaking puwersa. Pagbalik niya kanina, natuklasan niya na may hindi mabilang na mga lumulutang na kontinente na may iba't ibang laki sa labas ng Star Boundary. Marami ring mga palasyo at mga gusali sa mga lumulutang na kontinenteng ito, halatang mga cultivator ang nakaistasyon dito. Hindi maintindihan ni Yang Kai kung para saan ang mga lumulutang na kontinente na ito, ngunit pagkatapos makinig sa paliwanag ni Hua Qingxi, natural na naiintindihan niya. Ang Cave Heaven Paradise ay kumain ng karne dito sa Star Boundary, at ang mga puwersang lumipat dito ay maaari lamang uminom ng sopas. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Ang iba't ibang training hall ay mayroon lamang napakaraming teritoryo, at napakaraming puwersa ang lumipat dito, kaya't ang Star Boundary ay hindi kayang tanggapin silang lahat. Tumanggaw si Hua Qingxi at sinabing, "Oo." Matapos huminto sandali, ngumiti siya ng mapait. Kung hindi dahil sa hindi angkop na kapaligiran ng Demon Territory, baka mas gusto nilang pumunta sa Demon Territory. Sa buong High Heaven Territory, walang maraming Universe World na angkop para sa pamumuhay at paglilinang. Bilang karagdagan sa Star Boundary, mayroong Demon Territory. Ang huli ay nabasag maraming taon na ang nakalilipas, at ginamit ni Yang Kai ang kanyang embodiment para i-activate ang Heaven Devouring Battle Law para muling itayo ang sirang Demon Territory. Sa mga tuntunin ng cultivation environment, ang Demon Territory ay natural na mas mababa sa Star Boundary. Higit pa rito, ang demonic chi ng Demon Territory ay napakayaman, kaya dapat na magustuhan ito ng mga disipulo ng Myriad Demons Heaven. Hindi ito tatanggihan ng mga cultivator na nagal-inang ng demonic arts, ngunit sa karamihan ng mga cultivator, ang Demon Territory ay hindi magandang lugar. Hindi rin tama ang dami ng tao dito, bakit ang daming martial artists? Si Yang Kai ay medyo naguguluhan. Bagamat maraming mga palasyo sa labas ng Star Boundary, gaano karaming mga cultivator ang maaaring tanggapin ng mga palasyong ito? Ang bilang ng mga cultivator na nag-migrate mula sa 3,000 malalaking territory ay napakalaki, imposibleng iilan lamang ang naroon. Sinabi ni Hua Qingxi. Ang bilang ng mga cultivator na nananatili sa panlabas na palasyo ng Star Boundary ay maliit, at karamihan sa kanila ay inilipat sa bagong Great Territory. Maraming Universe Worlds doon na medyo maganda. Maging ito ay ang World Great daw o ari-arian, lahat sila ay angkop para sa mga puwersang iyon na umunlad. Naiintindihan ni Yang Kai. Ang Small Stone Race na kanyang taglay ay natagpuan sa bagong Great Territory. Ang Great Territory na ito ay natuklasan ng hindi sinasadya mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas at hindi pa nakita ng human race dati. Malawak ang void at hindi imposibleng umiral ang isang hindi pa natuklasang Great Territory.
Ilang taon na ang nakalilipas, ang High Heaven Palace ay nagsumikap na bumuo ng bagong Great Territory at nakakuha ng maraming benepisyo mula rito. Sa oras na iyon, ang bagong Great Territory ay palaging nasa kontrol ng High Heaven Palace, at ang Cave Heaven Paradise ay hindi rin makasali. Ngunit ngayon, para ma-accommodate ang migrate na human race, walang pagpipilian ang bagong Great Territory kundi magbukas. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 1,000 taon ng pag-unlad, kung ang bagong Great Territory ay may anumang magagandang kayamanan, matagal na silang nakuha ng High Heaven Palace. Bahagyang tumango si Yang Kai. Sumama ka sa akin sa bagong Great Territory. Tumango si Hua Qingxi. Oo, nalaman noon ni Yang Kai ang tungkol sa Star Boundary mula kay Yu Raming at sa iba pa, ngunit iyon lamang ang nakuha niyang impormasyon habang nakikipag-chat sa kwarto. Ngayong personal na siyang bumalik, natural na mas naunawaan niya ang sitwasyon ng Star Boundary. Nabalitaan kung mayroon kang 200 alagad na nakatago dito. Biglang may naalala si Yang Kai. Tumango si Hua Qingxi. Oo, naiulat ko na ito sa Head Office Division at nakatanggap ako ng pahintulot mula sa Head Office Division. Pagkasabi nito, nagpatuloy siya. Hindi lang ang mga disipulo ng aking High Heaven Palace, lahat ng magagandang seedlings mula sa iba't ibang Cave Heaven Paradise na direktang nakarating sa 7th grade ay karaniwang nakatago dito, kaya lang wala silang gaanong tao. Bilang tayo. Ang High Heaven Palace ay maraming tao sa kanilang panig dahil ang miniature universe ni Yang Kai ay nakaipon ng yaman sa loob ng 10,000 taon. Kahit na may sarili ang Cave Heaven Paradise, wala silang ganoong kakaibang kondisyon. Sa tingin ba ng Palace Master ay hindi nararapat? Tanong ni Hua Qingxi. Umiling si Yang Kai. Hindi nararapat, ito ay. Kalimutan mo na, pag-uusapan natin ito mamaya, may sarili akong mga plano. Noon pa man ay nararamdaman niya na ang isang cultivator na naglilinang ng napakasipag sa likod ng saradong pinto ay walang gaanong potensyal. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang Boslang World Great Emperor, na nakaupo sa tabi niya na umiinom ng tsaa, at ngumiti. Pagkalipas ng maraming taon, ang paglilinang ni Senior Hong Chen ay naging mas malalim. Sumulyap si Duan Hong Chen sa kanya at bahagyang ngumiti. Kahit na, hindi ko may kukumpara sa iyo. Paano ka biglang naging 8th grade? Si Yang Kai ay nakalusot sa Heaven Opening Realm ng mas maaga ng kaunti kaysa sa mga Great Emperor na ito, ngunit sila ay direktang nakalusot sa 6th grade Heaven Opening Realm, habang si Yang Kai ay nakalusot sa 5th grade, kaya may puwang ng 1 grado sa pagitan nila. Sa paglipas ng mga taon, ang paglilinang ng mga Great Emperor ng Star Boundary ay napakabilis na lumago, bawat isa sa kanila ay umabot sa 7th grade. Halimbawa, halos naabot na ng Iron Blood Great Emperor na si Zun Wuan ang rurok ng 7th grade. Naisip ni Duan Hong Chen na ang kanilang mga paglilinang ay tiyak na malalampasan ang kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay palaging nakikipaglaban sa Black Ink Battlefield, ngunit sino ang mag-aakala na si Yang Kai ay babalik sa pagkakataong ito at isa ng 8th grade, na mas malakas pa kaysa sa kanila na nakatalaga sa Star Boundary sa loob ng maraming taon. Ito ay nagpagulo kay Duan Hong Chen. Ilang mga hindi inaasahang pagkikita. Casual na paliwanag ni Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay naging solemn. Senior Hong Chen, kapakipakinabang ba sa iyo ang benepisyo ng World Trick Loan? Nang pumasok si Duan Hong Chen at ang iba pa sa Heaven Opening Realm, 1,000 taon na lang ang nakalipas. Sa 1,000 taon, nakalusot sila mula sa 6th grade Heaven Opening Realm hanggang sa kanilang kasalukuyang kaharian. Masyadong malaki ang improvement. Gaano man katanji ang kakayahan ng isang ordinaryong Heaven Opening Realm cultivator, imposibleng lumaki sila ng husto. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, nagpasya si Yang Kai na ito lang ang dahilan. Noong nakaraan, ginamit din niya ang kapangyarihan ng Star Boundary upang labanan ang kanyang mga kaaway dahil siya ay isang Great Emperor na kinikilala ng Great Dawn ng Star Boundary, kaya sa pamamagitan ng paghiram ng Star Boundary Wise World Force, maaari niyang lubos na mapabuti ang kanyang sarili sa maikling panahon ng oras. Kinain ng ganitong uri ng puwersa ng paghiram ang World Force ng Star Boundary, pagkatapos ng bawat paghiram, tataas ang kanyang pundasyon. Ito ay katumbas ng pag-agaw sa pundasyon ng Star Boundary. Ang pamamaraang ito ay kapakipakinabang sa sarili at maaaring makatipid ng malaking oras sa paglilinang, ngunit para sa Star Boundary, ito ay may disbentahan ng pagpatay ng manok upang kunin ang mga itlog nito. Naunawaan ni Duan Hong Chen at ng iba pa ang puntong ito. Sa kanilang moral na katangian, hindi sila kailanman gagawa ng isang bagay tulad ng pananakit sa iba upang makinabang ang kanilang sarili, kaya ang kanilang mabilis na paglaki ng paglilinang ay dapat may kinalaman sa World Trick Loan. Nang marinig ito,
Tumango si Duan Hongchen at sinabing, napakapakinabangan nito. Hindi ko ito napansin noon, ngunit sa paglaki ng kapangyarihan ng World Tree Clone sa nakalipas na ilang taon, natuklasan namin na mas tumaas ang aming lakas. Bukod dito, lahat tayo ay Great Emperor, at ang World Force ng Miniature Universe ay mas siksik kaysa sa ordinaryong tao, kaya kapag naabot natin ang Heaven Opening Realm, dapat na mas malakas ang ating lakas. Habang tumataas ang bilis ng kanyang cultivation, ang World Force ay naging mas condensed. Biglang nakaramdam ng pamilyar si Yang Kai. Sa pag-iisip ng mabuti, hindi ba ito rin ang nangyari sa kanya? Sa kanyang Miniature Universe, mayroong isang World Tree Clone na tinatakan ito, kaya ang bilis ng kanyang paglilinang ay mas mabilis kaysa dati. Bukod dito, ang World Tree Clone ay nagkaroon ng epekto ng pagpapaikli ng World Force, kaya natural na ginawa nitong mas condensed ang World Force. Bagamat si Duan Hongchen at ang iba pa ay walang World Tree Clone para sugpuin ang kanilang Miniature Universe, sila pa rin ang Great Emperor ng Star Boundary. Ang pagiging World Tree Clone sa Star Boundary ay naging kapaki-pakinabang din sa kanila. Biglang naintindihan ni Yang Kai. Hindi nakakagulat na ang pagtatanim ng Bosong World Great Emperor ay mabilis na tumaas, lahat ito ay salamat sa World Tree Clone. Ang ugat ng bipisyo ng World Tree Clone ay upang kunin ang pamana ng iba pang Universe Worlds at i-condensed ang mga ito sa Star Boundary, na nagpapahintulot sa daloy ng chi ng Star Boundary na umunlad at paikliin ang Great Dao. Sa ganitong paraan, magiging mas madali ang paliwanag at paglilinang. Gayunpaman, may limitasyon ang ganitong uri ng pagkuha, at ito ay walang mga paghihigpit, kaya nang hilingin ni Yang Kai sa Old Tree na bigyan siya ng isa pang World Tree Clone, binigyan lang siya ng Old Tree ng 3. Kung bibigyan pa niya siya, hindi banggitin kung ang Old Tree mismo ay makakain ito o hindi, ang mga epekto ay hihina din. Martial Pick, Kabanata 5560. Isang pinto, dalawang Great Emperor. Sa 3 World Tree Clone, ibinigay ni Yang Kai ang isa kay Wukong, kaya 2 ang natitira sa kanya. Ang panig ni Wukong ay pinakamahalaga, at hindi alam kung kailan Magi gising ang Black Ink. Kung mas malakas si Wukong, mas magagamit niya ang kapangyarihan ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang ipadala si Wukong. Gaano man kalakas ang Primordial Heaven Source Grand Restriction, nang walang namamahala dito, isa pa rin itong walang buhay na bagay. Tanging kapag lumakas ang lakas ni Wukong at na-activate niya ang kapangyarihan ng Great Formation ay may pagpapatuloy niya ang pagsil kay Mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng World Tree Clone at pagdaragdag dito ng kanyang Heaven Devo uring Battle Law, si Wukong ay maaaring lumaki sa pinakamaikling panahon na posible. Kung hindi, hindi siya mangangahas na magyabang tungkol sa pagsulong sa 9th grade sa loob ng 3,000 taon. Total, 7th grade pa lang siya ngayon. Sino sa Star Boundary ang nakamit ang Great Dao? Tanong muli ni Yang Kai. Ang pagkamit ng Great Dao ay hindi upang makapasok sa Heaven Opening Realm, ngunit upang makuha ang pagkilala sa Great Dao ng Star Boundary at makakuha ng titulo. Sa totoo lang, ang nakamit ang Great Dao ay isang Emperor Realm lamang, ngunit hindi tulad ng isang ordinaryong Emperor Realm, siya ay isang Great Emperor. Sa pangkalahatan, ang bawat Universe World ay may sariling Great Emperor. Ang bilang ng mga Great Emperor ay may malaking kaugnayan sa dami ng Universe World mismo. Ang Miniature Universe ng Heaven Opening Realm ay may sariling limitasyon, at gayon din ang Universe World. Noong nakaraan, kahit anong panahon iyon, 10 Great Emperors lang ang maaaring ipanganak sa Star Boundary. Ito ang dami ng Star Boundary, at ang bottleneck din ng World Great Dao. Para sa isang Universe World, ang posisyon ng Great Emperor ay parang hukay. Maliban kung namatay ang isang Great Emperor, imposibleng makagawa ng bagong Great Emperor. May orihinal na 9 na Great Emperor sa Star Boundary, kasama si Yang Kai, ngunit ngayong bumalik na si Yang Kai, malinaw niyang naramdaman na may isa pang Great Emperor na nakamit ang Great Dao. Noong nag-uusap ang dalawang magulang, bigla nilang binanggit ito kay Yang Kai, ngunit hindi nila sinabi kung sino iyon. Sinabi ni Hua Qingxi, ito ay si Wu Wei Great Emperor. Dagdag ni Duan Hongchen. Naaalala mo ba si Shida Zhuang? Kahit na malalim ang cultivation ni Yang Kai at napakaganda ng kanyang memorya, wala siyang gaanong impression sa pangalang ito, ngunit pakiramdam niya ay medyo pamilyar ito, kaya dapat ay narinig na niya ito noon pa. Saglit na nagmumuni-muni, bigla niyang naalala. Nagustuhan ng disipulong si Elder Yu Changdao ng malaya at walang harang na paraiso. Ngumiti si Duan Hongchen. Tama, biglang naunawaan ni Yang Kai. Kaya siya nga, masayang sabi niya. Miyembro rin ba siya ng aking High Heaven Palace? Ngumiti si Hua Qingxi. Oo, Palace Master.
Ang High Heaven Palace ay mayroon na ngayong dalawang Great Emperor. Ngayon, kahit na ang maraming Great Emperors ng Star Boundary ay may malapit na relasyon sa High Heaven Palace, lahat sila ay may sariling background at hindi mula sa High Heaven Palace. Kakaiba itong si Wu Wei Great Emperor. Siya ay nagmula sa Star Boundary at naging alagad ng High Heaven Palace. Kasama si Yang Kai, ito ay isang sekta na may dalawang Great Emperor. Naalala ni Yang Kai ang taong ito dahil si Shida Zhuang ay isa sa mga unang disipulong nakinabang sa World Tree Clone. Noong nakaraan, nang kumalat ang kapangyarihan ng benepisyo ng World Tree Clone, ang lahat ng iba't ibang Cave Heaven Paradise ay pumunta sa Star Boundary upang magtatag ng sarili nilang training hall sa paghahanap ng mga mahuhusay na disipulo. Ang elder ng malaya at walang harang na paraiso, si Yu Changdao, ay maswerte at natagpuan niya si Shida Zhuang, na nagbabalak na kunin siya sa ilalim ng kanyang pakpak. Ang biyudang ina ni Shida Zhuang, si Liu Kaixia, ay mahigpit na sumunod sa mga turo ng kanyang namatay na asawa. Bukod sa High Heaven Palace, si Shida Zhuang ay hindi pinahintulutang sumali sa alinmang sect. Noong panahong iyon, si Yang Kai ang nanguna sa High Heaven Palace at ang iba't ibang master ng Star Boundary para talunin ang Demon Race at patayin ang Great Demon God na si Mo Sheng. 1 o 200 taon pagkatapos noon, ang prestihiyo ng High Heaven Palace ay tumaas at ang reputasyon nito ay umabot sa taas ng araw. Ang buong Star Boundary ay may hindi maipaliwanag na panatisismo patungo sa High Heaven Palace, at lahat ng mga cultivator ay ipinagmamalaki na sumali sa High Heaven Palace. Matagal nang namatay ang ama ni Shida Zhuang at walang gaanong talento sa paglilinang, ngunit bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang pamana, umaasa na balang araw ay makapasok si Shida Zhuang sa High Heaven Palace kung mayroon siyang mga talento linangin. Gusto ni Yu Changdao na kunin si Shida Zhuang bilang kanyang disipulo, natural na ayaw ni Liu Kaixia. Sa oras na iyon, ang bagay na ito ay naging sanhi ng matinding sakit ng ulo ni Yu Changdao. Kailangang malaman ng isa na nagmula siya sa malaya at walang harang na paraiso at isa siyang 7th grade elder. Kung ang isang ordinaryong tao ay makakamtan ng pagkakataong ito, sila ay labis na magagalit at yuyuko sa kanya, ngunit si Liu Kaixia, ang babaeng ito, ay hindi alam kung paano pahalagahan ang mga pagkakataon at sa halip ay buong pusong sumunod sa mga tagubilin ng kanyang namatay na asawa. Sa huli, wala siyang choice kundi ang pumili ng kompromiso. Si Yu Changdao ay kinuha ng High Heaven Palace bilang high-ranking guest elder habang si Shida Zhuang ay naging disipulo ni Yu Changdao. Dahil dito, hindi lamang si Shida Zhuang ay isang disipulo ng High Heaven Palace, isa rin siyang disipulo ng Free and Unfettered Paradise. Sa nangyari, medyo maganda ang paningin ni Yu Changdao. Si Shida Zhuang ay pumasok sa landas ng paglilinang at ang kanyang paglaki ay napakabilis. Sa loob lamang ng 200 taon, nakapasok siya sa Emperor Realm, nakuha ang pagkilala sa Great Dao ng Star Boundary, at iginawad ang titulong Wu Wei Great Emperor. Pagkatapos noon, nakapasok na siya sa 7th grade Heaven Opening Realm, walang limitasyon ang kanyang mga prospect sa hinaharap. Si Shida Zhuang noong mga unang araw, ngayon siya ay si Wu Wei Great Emperor, ang ika-10 Great Emperor ng Star Boundary. Nakuha ni Duan Hongchen at ng iba pa ang World Tree Clone para mapabilis ang kanilang paglilinang, kaya natural, si Wu Wei Great Emperor ay ganoon din. Bukod dito, ang kanyang pundasyon ay mas matibay kaysa sa iba pang mga Great Emperor, na nagpapahintulot sa kanya na direktang umaban sa 7th grade, na nangangahulugang may pagkakataon siyang maabot ang 9th grade sa hinaharap. Sa bagay na ito, kahit si Yang Kai ay hindi maihambing. Ang kanyang limitasyon ay ang 8th grade, at bagamat hindi pa niya naaabot ang rurok ng kanyang paglilinang, kung gusto niyang makapasok sa 9th grade sa hinaharap, ito ay halos imposible. Mabuti. Masayang sabi ni Yang Kai. Saan man nanggaling ang Great Emperor na ito ni Wu Wei, hanggat maaari siyang makapasok sa 9th grade, siya ay magiging pundasyon ng human race. Sa pagsalakay ng isang panlabas na kaaway, ang human race ay wala ng maraming panloob na alitan. Bagamat maraming magagandang panla ang direktang nakarating sa 7th grade, masyadong mahaba ang kanilang paglaki. Iba si Wu Wei Great Emperor. Sa tulong ng Starbound Wise World Tree Clone, dapat na mas maikli ang kanyang oras ng paglago kaysa sa iba. May isang bagay na hindi pa namin ini-announce sa publiko ni Ironblood, hindi pa kami nakakapag-isip. Dahil nakabalik ka, hihilingin namin ang iyong opinyon. Sabi ni Duan Hongchen. Sinabi ni Yang Kai. Senior Hongchen, mangyaring magsalita. Sinabi ni Duan Hongchen. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi mo kailangan sabihin ko ito sa iyo, ngunit mula noon kababalik mo lang, malamang hindi mo na masyadong pinansin. Parang dumami ang Starbound Wise World Battle. Nang marinig ito,
Natigilan sandali si Yang Kai bago mabilis na isinubsob ang sarili sa kanyang pangunawa. Ang World Battle ay isang kasabihan na umiral sa katotohanan, ngunit hindi ito makikita ng mga ordinaryong tao maliban kung sila ay mga Great Emperor tulad ni Yang Kai at Duan Hongchen. Kung hindi, gaano man kataas ang cultivation ng isang tao, mahirap itong tuklasin. Ang bilang ng mga Great Emperor ay nakadepende sa laki ng World Battle. Kung mas malaki ang dami, mas maraming Great Emperor ang maaaring ipanganak. Ang hangganan ng bituin ay palaging mayroong hindi hihigit sa 10 Great Emperor. Sa lohikal na pagsasalita, pagkatapos na makalusot si Shida Zhuang sa Great Emperor, naabot na ng Starbound or Wise World Battle ang limitasyon nito at imposibleng maipanganak ang isa pang Great Emperor. Gayunpaman, naramdaman niyang kay na ang World Great daw ay tila may kaunting espasyo para sa higit pa, na nangangahulugan na ang dami ng Star Boundary ay hindi pa umabot sa limitasyon nito. Kailan nagsimula ang mga pagbabago? Natigilan si Yang Kai. Hindi ko alam. Umiling si Duan Hongchen. Noong nakaraan, hindi pa naipanganak ng Star Boundary ang ika-10 Great Emperor, kaya hindi namin ito binigyang pansin. Hanggang sa nakamit ni Wu Wei ang Great daw ay bigla naming natuklasan na ang World Battle ay hindi pa umabot sa limitasyon nito, at tila lumaki ito ng kaunti sa paglipas ng mga taon. World Tree Clone. Tanong ni Yang Kai. Tumango si Duan Hongchen. Bukod dyan, walang ibang paliwanag. Tulad ng alam mo, ang laki ng World Battle ay nauugnay sa Great Dao level ng Universe World mismo. Mas mataas ang ilang Universe World Great Daos, kaya mas malaki ang World Battle. Naturally, mas mataas ang bilang ng mga Great Emperor na maaari nilang gawin, at vice versa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang antas ng Great Dao ng isang Universe World ay naayos, at gayon din ang Star Boundary, kaya ang bilang ng mga Great Emperors ay naayos. Ngunit ngayon, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagpapakain, ang antas ng Great Dao ng Star Boundary ay iba na sa dati. Ito dapat ang dahilan kung bakit tumaas ang laki ng World Battle. Tumango si Yang Kai. Totoo iyon. Nakangiting sabi ni Duan Hongchen. Sa ngayon, bukod sa aming mga Great Emperor, iilan lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito, at hindi pa namin ito inihayag sa publiko. Alam ni Yang Kai kung ano ang iniisip nila. Ang bawat isa ay may sariling makasariling motibo. Sa kasalukuyan, sa Star Boundary, marami sa iba't ibang Cave Heaven Paradise ay mayroong maraming mga disipulo na kabilang sa kanila, si Duan Hongchen at ang iba pa ay natural na mas hilig na payagan ang mga katutubong cultivator ng Star Boundary na maging Great Emperor at sakupin ang posisyon ng World Battle. Dahil dito, mas marami ang mga Great Emperor ng Star Boundary, mas malakas ang kanilang kabuoang lakas at mas malaki ang bigat na maaari nilang sakupin sa buong sangkatauhan. Sa tingin mo ba dapat natin itong ipahayag sa publiko? Tanong ni Duan Hongchen. Nag-isip sandali si Yang Kai bago sinabing. Ipahayag mo ito. Ngayong ang human race ay sinalakay ng dayuhang kaaway, lahat ng iba't ibang puwersa ay nagkakaisa. Sa sandaling ito, tila napakaliit ng pagtatago nito. Ang pagpapahayag nito ay dapat makapagpasigla sa puso ng mga nakababatang henerasyon. Bagamat tumaas ang bilang ng World Battle, maaari lamang itong manganak ng isa pang Great Emperor. Maaaring tumaas ito sa hinaharap, ngunit sa hinaharap lamang iyon. Higit pa rito, kahit itago ang bagay na ito, hindi niya ito may tatago magpakailanman. May isang tao na sa kalaunan ay magiging isang Great Emperor. Tumango si Duan Hongchen. Kung gayon makikinig ako sa iyo. Dapat makahanap ng pagkakataon ang head manager na ipakalat ang balita. Tumango si Hua Qingxi. Bayan mo na lang ako. Ang isang Great Emperor ay maaaring hindi gaanong, isa lamang Emperor Realm, ngunit ang isang Great Emperor mula sa Star Boundary ay iba. Mabilis na umunlad sina Duan Hongchen, Zhang Wuan, at ang iba pang paglilinang kaya't nakita ito ng maraming human race master at alam nilang epekto ito ng World Tree Clone. Kung maaari silang maging isang Great Emperor sa Star Boundary, tiyak na makakapagtipid ito sa kanila ng maraming oras. Nakikinikinita na kung ikakalat ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa paglilinang sa mga nakababatang henerasyon. Mayroon lamang isang lugar, at lahat ay gustong ipaglaban ito. Kung sila ay manalo o hindi ay depende sa kanilang sariling kakayahan. Masyadong masikip ang Star Boundary. Tumingin si Yang Kai sa labas. Noong nakaraan, ang iba't ibang Cave Heaven Paradise ay dumating sa Star Boundary upang magtatag ng kanilang sariling training hall at hatiin ang ilan sa kanilang mga teritoryo. Bagamat ang High Heaven Palace ay ang pinakasikat na lugar sa Star Boundary, hindi nagawang linangin ng High Heaven Palace ang lahat ng mga cultivator sa Star Boundary, kaya talagang handa si Yang Kai na ibahagi ang pasanin sa kanila.
Ito ay isang win-win cooperation. Gayunpaman, sa paglipat ng mga cultivator mula sa iba't ibang Great Territories, maging ang Cave Heaven Paradise ay nawala ang pundasyon nito sa hindi mabilang na taon. Ang nag-iisang star boundary ay hindi na natugunan ang mga pangangailangan ng human race. Ang lahat ng natitirang puwersa at elite ng human race ay nagtipan-tipon, na ginawa itong isang kamangha-manghang tanawin, ngunit sa katotohanan, ito ay isang malaking kawalan sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Noong una, nagalangan siyang gumawa ng isa pang star boundary, ngunit ngayon ay tila kailangan na ang paglikha ng isa pa. Hindi lamang nito mapapawi ang pressure sa pangkat ng star boundary, ngunit mareresolba din nito ang mga panloob na salungatan ng human race. Higit pa rito, kung may isa pang star boundary, magkakaroon ng mas maraming mga Great Emperor tulad ni Duan Hongchen at Zhong Wuan sa hinaharap.